guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, doon po sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po at nag-subscribe po kayo. Doon din po sa mga cross-watcher, maraming salamat din at naligaw po kayo. At gusto ko lang po ipaalam sa inyo, hindi po kayo napunta dito sa aking YouTube channel by accident. Okay? Dinala po kayo ng gabay nyo dahil malamang merong mensahe. Okay? May kailangan kayong malaman. At gusto ko pong sabihin sa inyo na talasan nyo na lang po ang inyong intuition. Okay? Para malaman nyo kung ano ba ang mensahe ng inyong gabay. At nandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo. Mahatiran kayo ng mensahe. Dahil ako po ay Spirit Guide Messenger. Okay? So, nang sa ganun po yung mga mensahe na marireceive nyo during ng aking reading at maisaayos nyo yung inyong buhay, yung inyong relasyon, yung samahan nyo sa inyong pamilya, sa inyong karelasyon, sa inyong asawa. Okay? Ganon din sa mga tao sa kapaligiran nyo. At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at mahil nyo po ang inyong mga sarili. Okay? At unahin nyo po muna ang self-love. I-heal nyo muna ang sarili nyo bago kayo mang-heal ng ibang tao. Okay? Lalo na sa mga light worker, mga starseed, indigo children, star children, sari-sari po yan, Okay? So, ngayon po, ang reading natin is yung inyong buhay pag-ibig, So, move on po tayo sa ating reading. Okay, Virgo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, Aalamin natin kung ano ang pumapalibot sa iyong, anong enerhiya pumapalibot sa iyong buhay pag-ibig at yung iyong future love partner. Future love partner mo. Alamin natin yan, Virgo. Ang laki ng barate ka lang. Okay. Mukhang nagpalanganin siya. Practicing patience. Tapos, wheels of light, nurturing thyself. Ang nakakita ko dito sa barahang ito, peaceful resolution. Kaya kung may pag-aaway, siguro nakipagkompromiso ka na lang para wala ng gulo. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Siguro, masasabi kong, teka lang additional lang tayo ng baraha. Meron siguro dito kasi practicing patience, di ba? Matinding kahihiyan siguro ang naranasan mo, naranasan yung dalawa. Mukhang baliktad ganyan. Dito. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring your romance, unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. You deserve love. You are lovable. Okay. So, matinding kahihiyan ang naranasan mo talaga dito, Or, kayo ang nagpahiya ng person nyo, Virgo. Maring nagkaroon ng babala at hindi mo pinakinggan.
Kaya dito merong merong babala dito. Sige, papanain kita. Pero hindi mo pinakinggan. Maaring hinayaan mo mga nakaraan na lumipas, kaugnay ng anumang argumento ang meron kayo, or issue na naranasan mo or natuto ka makipag-usap or nakipag-usap ka na talaga siguro. Kayo ng person mo. Nag-isap kayo. At tingin ko, nagkaroon naman kayo ng kamalayan dito. Nagkaroon kayo ng mapayapang pag-uusap. Parang, sige ba na tayo? Kasi inahalikan na yung kamay dito eh. Sorry na. Kaya, nagkaroon kayo ng mapayapang pag-uusap. Pero, ang kapayapaan yan ay nangangailangan talaga ng effort. Maring yung isa sa inyo nagkaroon ng peace offering dahil sa ang tama na huwag na tayo mag-away, ganyan, Kaya malamang yung iba sa inyo nagkaroon kayo ng kapatawaran dito. Pinatawad nyo itong person nyo, pero kailangan nyo pa rin mag-effort. Kahit na sabihin mong pinatawad na, okay na kami, bukas makalawa, baka nakalimutan nyo na yung ganyang klaseng feelings. Baka away na naman kayo sa susunod. Kaya kailangan pa rin dito, sinasabi ng baraha, effort para tumagal kung ano man ang napag-desisyonan nyong desisyonan nyo. Kahihinatnan nyo ba? Sa kabilang banda kasi you deserve love, tapos there's not enough yung iba sa inyong Virgo, kasi hindi naman to reading para sa isang Virgo lang, paki-adjust na lang. So, sinasabi sa iyo ng baraha, maaring isa itong indikasyon ng kompletong pagkasira ng inyong communication. Pagsuko sa mga hamon sa inyong samahan, sa inyong relasyon. Tingin ko, kung sino man sa inyo ng person mo, malamang hindi naging tapat or nagloko habang magkarelasyon kayo or sinasabi ng baraha kasi nalantad sa publiko. Masasabi ko na mayroon kayo dito sigurong publikong publikong kahihiyan, public scandal naganap sa inyo dito. Or meron din sigurong paghihiganti, gaganti dito. Papanain ka nito. Ay pagsisisi or panghihinayang. Yan ang enerhiya na pumapalibot sa iyong buhay pag-ibig. Paghihiganti, pagsisisi, panghihinayang. Diyang potential. Si Redwin Uzume humor, and then secrets, si Axe. Okay. Virgo, kung babalik ka sa dati mong pattern, malamang na ikaw mismo gusot-gusot yung buhok ng babae. Malamang ikaw mismo sasabotahe sa sarili mo. Sorry, Virgo. Ganyan kasi nakapangalumbaba ako eh. Yung kanang kamay ko na andito sa aking baba. Dito parehong may corona. Tapos dito na wala na yung corona. Sinabotahe mo sarili mo dito eh. Malamang mayroon ka negatibong pag-uugali, kaya ikaw mismo, sinabotahe mo. Masasabi kong nagkaroon kayo ng progress dito ng inyong person, Tapos, praning ka siguro. Mayroon ka sigurong pagsiselos, kung anong klaseng, pero nakakita ko dito, sinabotahe mo. Imbis na meron kayong progress, pag-unlad. Kasi yung iba sa inyo,
let's say nakapag-kompromiso na kayo, gumawa na kayo ng peaceful relationship. Dati medyo alanganin pa, pero ngayon tatawanan na kayo. Tapos bigla mo sinabutahe dito. Bakit? Akala ko ba peaceful resolution? Bakit bigla mo sinabutahe dito? Kung kayo naman ang Virgo na ang ugali mo mapang-abuso, sa inyong relasyon, malamang na may mga babala na nasasagap ka siguro sa mga tao, mga sabi-sabi ng tao, kasi ganyan. Nagsasabi na sa'yo na sundin mo ang babala dahil ikaw ay nasa panganib. Marahil nakaranas ka, Kaya makakabuti sa'yo kung hindi ka pa nakakaranas, umalis ka na sa kinalalagyan mo. Lumabas ka na. Lumayas ka na bago pa kayo mauwi sa malubhang karahasan. Baka iba sa inyo, Davy. Kaya naganap kung ano yung dapat na maganap. At saka, hindi mo pwedeng sabihin na eto lang ang, kumbaga, tinamang itsura niya, di ba? Para siyang, yung prinsesa doon sa Snow White Parang siya yung empress. Para siya yung may hawak ng power. So, dito, sige, okay na ako, ganyan, nagkabati na kayo. Pero ano na naman nangyari? Maaaring ikaw to, Virgo, or maaaring ito yung person mo. Nagkaanuhan kayo dito. Teka lang nabibigatan kasi ako sa enerhiya Release ko lang yung Kaya dito, Virgo, nakakita ko may mga tao siguro na ikaw, sinasabihan ka siguro, or kung hindi naman, kabaliktaran, yung sa person mo, may nagsasabi sa kanila na, ikaw, mag-ingat ka kay Virgo. Ayan, Malamang eto yung past nyo, masaya kayo, pero ngayon, it's either na ikaw, Virgo, or yung person mo, sinabutahin nyo ang inyong samahan. Kaya masasabi ko meron kayong mga scandal dito Critical. Lalo na kung ikaw ang Virgo na single, maaaring meron kang napagtanto na ikaw malamang naging masyado kang critical or dismissive sa isang potential na kapartner mo. Kasi potential potential na kapartner mo, pakiramdam mo siguro or yung pagpapakita ng isang bagay ay hindi karapat-dapat na isaalang-alang. At maaaring handa ka na ngayon. Handa ka nang bigyan yung person mo ng pagkakataon na palayain or lumayo. Or may na-realize ka na hindi siya tama para sa'yo. At hinaaya mo na sigurong umalis, lumayo. Or baka ikaw mismo gusto mong magpakalayo-layo. Depende kung anong klaseng samahan ang meron kayo. Virgo, ikaw nang bahalang mag-adjust at hindi to reading para sa isang Virgo. Ngayon, alamin natin kung bakit natapos kayo. Malamang yung iba sa inyo tapos na dito. Kung yung iba naman, kung bakit may manliligaw sa'yo or bakit may nagustuhan kang iba, alamin natin. Alamin natin kung bakit hindi ka nagkaroon ng karelasyon. Or kung ano ba lalabas sa baraha, yun na lang aamihin natin. Yun na lang ihahatid ko sa iyo, Virgo. Sumisemplang ang baraha mo, Dreams coming true. Dreams coming true. Dreams coming true. Confront. Teach. Ano to? Bakit hindi natapos ang nakaraan mong relasyon, Virgo? Yun naman ay dahil sa gusto mo na lang siguro mag-focus sa iyong future. Tinalikuran mo siguro yung nakaraan mo. Kasi meron kang dreams na gusto mo mapasa ka ngayon Gusto mo yung
nais mo, yung layunin mo, yung hangad mo, gusto mo mag-focus doon. Kaya malamang itong person mo, tinalikuran mo. Para sa'yo siguro, gusto mong mag-grow or mag-mature, malamang yung iba sa inyo, umalis kayo ng bahay nyo. Or kung magka-live-in kayo, lumipat kayo ng matitirahan, basta lumayo kayo dito sa person yun to. Kasi, ito nakalagay, teach, malamang tinuruan mo yung sarili mo dito. Ano? Tinuruan mo, kinumpronta mo siguro yung sarili mo sa sarili mo sa salamin, or meron kang shadow dito. Kinumpronta mo ang sarili mo. May malay ka man o wala, kinumpronta mo ang sarili mo. Nagkaroon ka ng self-realization. Na iniisip mo siguro na meron pang masasayang bagay, meron pang magagandang tao, mga gwapong tao, or mas higit pa dito sa person mo na makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan, excitement, kakaibang karanasan, masigarbong buhay, ano pa ba? Basta, meron kang expectation na expectation or dreams na gusto mong mapasa kamay mo yun. Ano? Kaya, eto, tinuturuan mo ang sarili mo, parang, natutuwa ako sa barahang to. Malamang yung iba sa inyo, no, bata pa ang edad nyo. Kaya, nadala kayo ng bugso ng inyong damdamin, or baka yung time na yung iba sa inyo, ano, bata pa kayo noon, Virgo, ano, pero ngayon matanda na kayo. Kaya naman bigla nyo na lang pinasok yung isang sitwasyon na hindi kayo sigurado. Akala nyo kasi masarap or excited, ano, puno kasi siguro kayo ng, alam mo yun, ng excitement. Yung excited kayo sa pagsasama nyo sa una. Kaya natapos agad-agad. Natuldukan agad-agad. Alam mo yung ibang Virgo, kung bakit hindi ka nagkarelasyon, masasabi ko, dahil sa ikaw ay pabigla-bigla. Hindi ka nag-iisip. Kasi nga ikaw sumasabotahe sa sarili mo. Hindi ka nag-iisip, agad-agad, bigla-bigla, ano, yung diskarte mo. Hindi mo, inaano yan. Hindi ka seryoso siguro. Kasi pag seryoso ang isang tao, kailangan, maging ano ka tawag dito, dapat kalma ka. Dapat planado, di ba? Pero kulang ka. Kulang ka sa plano dito. Ngayon, kung naghahanap ka ng future lover mo, future love partner, kung meron ba, alamin natin yan. Oh, ang dami. 1, 2, 3. Lahat na siya. Higher ground. Oh, let love be your beacon. Infinite blessings. Wow. Ganda ng baraha mo. Okay, Virgo. Isa sa katangian na nakakita ko dito. Pero, ano ba magandang barahan ko? Additional lang. Gusto ko pang kumuha ng ano ba? Nalilito ako. Ito na lang. Isa kasi sa katangian ng iyong future love partner mo, no? Siya kasi yung tipong nakalabas na kasi parang lumabas na siya rito, no? And then dito parang nagsha-shower na. Binasbasa na tong person mo. Nagkaroon na siya ng liwanag, nagkaroon na ng masasabi ko na nakalabas na siya sa kanyang karumal-dumal na karanasan sa buhay. Maaring umaangat na ang buhay niya, ano? May mga mabibigat siya naging problema, pero ngayon, nalampasan niya na. Yan ang isang katangian. Ano?
So, sa madaling salita, itong person mong ito, isa siyang survivor. Para siyang si Beyonce, survivor. Jiang Kuan Yin, compassion. Ben Zai Teng, beauty. Okay, Ben Zai Teng. Ben Zai Teng. Marami siyang natutunan sa buhay niya. Simula pagkabata hanggang sa, ewan ko, ilang taon na to. Marami siyang natutunan. Ganon din siguro sa kanyang infinite blessing, sila beacon, higher ground, compassion, beauty. Siya ang teacher ng sarili niya. Katangian ng person na to, wala siyang taong masasabi ko, sa eskwelahan siguro may nagtuturo sa kanya, pero sa personal life niya, walang nagtuturo sa kanya. Kaya ang sarili niya lang ang nagtuturo sa kanya. Yung mga nakakita niya sa kapaligiran, yun lang na parang yun ang nagiging niya, teacher niya. Kaya masasabi ko dito, yung pananalapi niya, marami siyang naging pagsubok. Maaring nawala ng trabaho, naging palaboy-laboy, or marami siyang kung magkakaranasan, talagang umabot siya sa pagkalugmok, pero nakaahon siya kasi meron tayong beauty dito. So meron siyang na-realize din sa sarili niya, na pinag-igihan niya siguro. Kaya masasabi ko yung iba sa inyo, ngayon pa lang siguro to nagsisimulang maka-recover sa buhay niya, sa dati niyang karelasyon, kung meron siyang dating karelasyon, hindi siguro na naging maganda ang dati niyang karelasyon. Kaya isa yan sa katangian niya, Siya ang nagpalaki sa kanyang sarili, siya ang nagturo sa kanyang sarili na ganito ang maging ugali ko, ganito dapat ako. Malamang yun ay dahil sa mga past experiences niya. Kaya meron siya napulot doon at ina-apply niya sa sarili niya. Whether it's bad or good, basta ina-apply niya sa sarili niya. And then pag na-realize niya na pangit ang outcome, inaayos naman niya. Pero meron part din na hindi niya kayang ayusin. Baka yung iba sa inyo, talagang eto pa lang ang time na talagang nagmamature siya. Ngayon pa lang siya nagsisimula maka-recover. Tsaka, isa pang katangian nito, nag-iba kasi yung pananaw niya. Pananaw niya sa mga bagay-bagay sa buhay niya. Kumbaga, nalugmok na kasi siya. Naghirap na siya. Marami siyang pagsubok na pinaglabanan. Talagang parang naging impyerno ang buhay niya. Parang wala na siyang malabasan. Pero kung sa anong kadahilanan, merong liwanag Meron siyang liwanag na nakita dito na malamang ito ang naging kadahilanan kaya nagkaroon siya ng recovery. Kasi para sa kanya, maring ngayon pa lang wala na siyang kinakatakutan. Kasi kumbaga pinasok niya na yung mga palpak na buhay niya, inano niya na yung impyerno, kumbaga wala nanggaling na ako sa impyerno. Wala nang bababa sa impyerno. Kaya ang tanging gagawin ko na lang is umakyat. Kaya kailangan dito umakyat siya, lumipad pataas. Yan ang katangian niya. Sorry nalalaglag yung salamin ko Pero mayroon na siyang bago ngayong mindset. Parang wala na, siya, kalmado na siya, nakakita na siya ng ilaw dito. Maring iba sa inyo ngayon, kasalukuyan, or ngayon palang mangyayari, yung ganitong klaseng katangian ng person na to, or baka yung iba sa inyo, nangyari na sa person na to. Kaya wala na siyang kinakatakutan. Kaya kung sinasabi mo, mahulog ka sa impyerno, hindi na siya takot mahulog sa impyerno, kasi galing na nga siya dun Paakit na nga siya di ba? Kaya huwag mo na siya tatakutin. Yun ang nito, ng taong ito.
nagkaroon na siya ng improvement, maaaring ngayon niya palang nahihil, healing process siguro ito, ano? Marami siyang natutunan sa kanyang past, ano? Oo, nadismaya siya, nawala ng pag-asa, pero tingin ko naman makakabawi, or bumalik sa dati, or ibabalik niya yung sarili niya. Yung dati, kung naisaayos niya, tinuruan niya yung sarili niya, tingin ko naman ibabalik niya. Alamin natin yung magiging outcome. See? Ang lumabas sa'yo. Shwik! Gumanon yung baraha sa'yo. Kaya, death and magic. Nagpahabol yung baraha sa'yo, ha? Ikaw, grabe ka talaga, Virgo. Anong susunod natin barahang gagamitin? Ito na lang. Alamin natin yung outcome nyo, kung anong mangyayari sa inyo. So, yan ang katangian niya. Oh. Stars, bear. Kuha pa tayo ng stars, bear. Nag-iisip to, Maring ikaw or ang person mo ang nag-iisip din. Meron tayong stars. Kung nagkahiwalay kayo nito, Virgo, malamang nag-iisip pa ito. Depende kung anong klaseng kalagayan ang meron ng taong ito, no? Pero nag-iisip siya, kaya then meron tayong stars, and then dito dreams come true. Baka yung iba sa inyo, magkabalikan kayo. Tingin ko naman kung magkabalikan kayo, may isasaayos niyo naman ang inyong samahan, ano? Ang inyong pagsasama, kung nagli-live-in kayo, kung mag-asawa kayo, baka mas maganda pa yung pagsasama nyo ngayon kaysa sa dati, ano? Kasi, lesson learned na kayo dito, Kaya, hayaan yung, pakinggan nyo na, kasi you deserve love dito. And then, let love be your beacon. Huwag mo nang alamin kung anong mga sikreto ang meron ito. Huwag mo nang kalkalin yung dating, yung dating nakaraan. Ano? At malamang yung iba sa inyo, infinite blessings, higher ground. Clover. So, malamang na-heal na itong person na to at willing to grow, willing to maging mature ang kanyang pag-uugali, baka ikaw rin mismo, ganun. Tower. So, gusto mo nang buwalin ang before na inyong mga addiction, ang inyong mga bad habits, negative patterns, poor habits, kung ano man yan, gusto mo nang gibain. Or gusto nyo na, kayong dalawa o yung person mo. Ano? So, nakikita ko na magiging generous provider itong taong to. Ano? Mag-offer siya sa'yo. And, ang gusto nito, serious relationship. Ano? Kaya, if ever na maging kayo nito, magkabalikan kayo, magkaayos kayo, magiging emotionally and financially secure ang inyong pagsasama. Kung dati itong person mo, or kung dati may karelasyon ka na, ano? Ano ba? Meron ka siguro dating pag-uugali dito. Anong ba ang pag-uugali mo dito, Virgo? Kung, halimbawa, meron kang dating karelasyon na mabunganga, kung babae, sa bagay, kahit lalaki, mabunganga rin naman eh. Pero kung meron, at itong person mo na ito, hindi siya ganun. More on, siya yung magpapakita sa iyo ng pagmamahal, Pero yung way ng kasi meron tayong compassion dito. And then beauty, infinite blessings. Yung way ng pagmamahal niya, hindi siya yung tipo ng tao na ipapakita sa kilos. Alam mo yun? Meron kasing ganong klaseng tao eh.
sa halip na magsalita siya, sa kilos niya ipaparamdam niya sa iyo yung pagmamahal niya. At maghahanap siya ng paraan para makakuha siya ng isang matatag at mapagmahal na tahanan para sa inyong dalawa. Yan ang magiging kalalabasan nyo. Lalo na kung magkarelasyon kayo ngayon. Tsaka Virgo, kung makikilala mo itong taong to, let's say hindi pa kayo magkakilala, masasabi ko na maring mabagal siyang gumawa ng pangako. Iniintay mo siguro na sana ganito, ganyan. Pero, mabagal hindi siya agad-agad. Binibuild niya pa lang yan. Pakonti-konti pa lang. Yung kumbaga yung hollow blocks pa isa-isa. One by one niya pinagpapatong-patong. Yun naman dahil seryoso kasi siya sa'yo. Kaya hindi siya agad-agad magbibitaw ng salita. Pag-iisipan niya. At saka yung tower na nag-collapse, isa-isa niya yung parang domino. Isa-isa niya yung aayusin. Ganun ang pag-uugali nito. Yung iba sa inyo, Kaya, huwag mong expectin siya na gumawa agad ng mabilisan. Kasi mabagal ito. Nag-iisip pa siya. Kasi ang gusto niya, seryoso. Hindi siya yung naglalaro-laro lang. Siniseryoso niya ang bawat relasyon na pinapasukan niya, ang bawat pag-ibig, siniseryoso niya yung damdamin niya at saka yung sitwasyon na papasukan niya. Kaya hindi siya basta-basta yung oo lang ng oo, pasok lang ng pasok. Hindi. Yung iba sa inyo, Kaya yan ang sinasabi ng Bara. At para sa kanya, kailangan niya talagang maunawaan muna bago siya gagawa ng anumang mga susunod na hakbang. Ganun din sa kilos nito, Kaya, ganun ang kalalabasan. Hindi siya basta-basta papasok sa next step. Hindi siya basta tatapak ng hagdanan na hindi siya sigurado kung mabubuwal o hindi. Diba? Ganun yun ano ba tong, matibay ba tong hagdan na to? Baka pag-apa ko dito, mabuwal to. May masasabi mong sigurista, pero yun ang gusto niya bago siya pumasok sa next relationship, bago siya pumasok sa next step, kung hindi siya sigurado, wala siyang vision din, hindi siya mag-move forward. Kaya masasabi ko, ligtas at matatag ang magiging samahan nyo nitong person na to. Magiging komportable kayong dalawa. Parehong emotional, komportable, parehong emotional kayo sa isa't isa, yung material nyo, maaring kailangan nyo pagsikapan siguro, kumayod kayo dito para maging, maging financially stable, kung mga gusto nyo ng materialis, pag-igihan nyo na lang. Yan ang nakikita ko. So, outcome nyo yan, mukhang maganda naman ang nito, magiging kalalabasan nyo. Maano naman itong taong ito. Pero alamin mo na rin yun sa'yo, Virgo. Virgo, after nitong reading na to, kung naka-resonate ka din, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation, ikaw na lang mag-validate. Pero after nito, meron ako napili tungkol sa soul contract. Kaya yung ibang Virgo, kung ayaw nyo panoorin, thank you. Maraming salamat sa mga cross-watcher. Kung ayaw nyo nang panoorin, it's okay. Kung gusto nyo mag-subscribe, it's okay. Kung ayaw nyo naman, it's okay din. Walang problema. Okay, so move on tayo sa soul contract na napili ko, ha. Okay, Virgo, ito yung pinadala mo sa akin, Sabi mo, Madam, ako, sandali lang. Binabasa ko kasi dito yung aking tablet. Madam, ako po, personal reading. Ako, 823 person ko, 122. Salamat, ma'am. Namaste po. Okay, thank you. Hindi ko na sasabihin yung name, kasi mukhang bawal ata. And siya, 823, nakalagay ako, which is sinulat ko, me. Tapos, 122, person ko. Tapos, nilagay ko person. So, una, yung soul contract kasi, yan yung agreement natin, bago tayo pinanganak dito, sa mundong ito. Ito kasi yung agreement sa pagitan ng inyong soul family. Okay? So, masasabi ko, dinadala nyo yan.
maraming buhay pa bago kayo makumpleto. Mayroong 3 uri kasi ang soul contract, positive, negative, neutral. Lahat ng 3 yan ay nagtuturo sa iyo ng soul lesson. Pero syempre, ini-express nito yung mga sarili nyong buhay sa iba't ibang klaseng paraan. Okay? Yan ang soul contract. Actually, mahaba pang explanation yan at may sari-saring soul contract akong sinasabi sa inyo. Soulmate, soul helper, sari-sari, marami. Iaano ko na lang kung sino napili ko, ibabase ko na lang sa anong birthday nyo. So, ngayon, ikaw, 823, siya ang iyong soul helper. Okay? So, if ever na magkaroon ng problema, ito si 122, tutulungan mo siya kasi helper ka eh. Okay? Katulong ka nito. And then siya naman si 122 sa iyo, 823, ang soul contract niya sa iyo ay rival. Meron kayong soul rivalry. Rival soul ka niya. Okay? Naget mo? Kaya pwedeng makapagkumpetensya itong taong ito sa iyo, bad or good. So, dahil ikaw ang soul helper niya, maaaring tanggihan niya yun. Dahil, ayaw magpatulong sa'yo, ganyan. May pride kasi, may ego. So, depende na yun kung anong klaseng kaganapan ang meron kayo sa inyong samahan, sa inyong everyday life. Pero, be aware ka na lang na ganun ang inyong kontrata. Ikaw, tutulungan mo siya. Kaya siguro, napapatawad mo kung anong kasalanan ng meron to. Pero, eto naman si person mo, matigas ang ulo, nakakipagkumpetensya sa'yo. Siguro kung moody siya, may time na good rivalry. Pinapataas mo yung motivation niya or pinapataas yung inspiration. Pero pag hindi naman, binababa. O katulad na sabi ko, di ba? Positive, negative, or neutral. Depende yan. Nasa sa inyo yan. Okay? May free will naman kayo. So thank you ma'am ha, sa ma'am 823 at congrats na lang dito sa inyong 122 na karelasyon, yung person nyo. At good luck. Good luck, sabi ng Clover. Okay? So, Virgo. I'm sorry. Hanggang dito na lang ha. At doon po, kung halimbawa, yung mga cross-watcher hanggang dito sa video ito, pinapanood nyo at gusto nyo sumali, pero ayaw nyo naman mag-subscribe, it's okay po. Basta mag-leave lang kayo ng inyong birth date at yung person nyo. Kung ayaw nyo naman ng person nyo, kung, let's say, yung kapatid ko, gusto ko malaman ng anong soul contract ko sa kapatid ko, then ilagay nyo kung sino tong person na to. Okay? Or coworker, let's say. Basta ilagay nyo lang, ako nang bahalang aalamin natin kung anong soul contract ang meron kayo. Okay, Virgo? So, salamat po sa oras na inilaan nyo, sa like, share, and comment, at namaste po! Bye-bye!